No? Ang 10 utos ng Diyos ang pinakapangunahing pinagmumula ng lahat ng batas ng buong bansa. Maging pagan world, maging Muslim world, o anumang world yung mga yan, laging bumabalik po yan sa batas ng ating Diyos. Walang bansa na okay lang pumatay at magnakaw, wala po. Okay? So lahat po yan ay galing po yan sa ating pong 10 utos ng Diyos. Ang isang gusto kong bigyan ng punto na ang ating pong kingdom ay pinangungunahan ng, kaya kingdom, the domain of the king, kingdom. So, sino po ang nangunguna? Ang king. Okay, pero ang king po, sa batas po ng ating kaharian, ay sa ating pong lipunan, meron po tayong 3 branches ng government. O, tinignan natin, sino na nag-aaral dito sa ating gobyerno? Unang-una, executive, uy, sagot. And then legislative, and then judiciary, 3 branches of government. Okay? Sa bansang Israel, may 3 din po yan. May king, may priest, at may prophet offices. Hindi po siya uniform. Sa kingdom ng Panginoon, may king at may judge. Kasi may constitution, may judge. At dito po sa ating ginagalawang kaharian, okay, wala po dito, ang ginagawa po ditong batas po natin sa local natin tinatawag, ito po yung tinatawag natin contextualize. No? Pero ito po ay within the parameters ng tinatawag nating batas ng Biblia. So hindi po tayo gumagawa ng sariling batas dito na hindi po sinasang-ayunan ng Biblia. Okay? Kasi Biblia talaga ang ating tinatawag na constitution. Kaya ang pinag-uusapan natin dito lagi nakabatay sa batas. Maliwanag po. So yung sa atin pong kingdom, ang pinaka-judge at ang pinaka-king ay iisa. Kasi ang tawag po sa atin pong kingdom ay king lang po nandoon, throne. Hindi po presidente, okay, kundi king, kaya may throne. Kaya sa Bible, ang atin pong Diyos ay pinipicture as king seated on the throne. Yung throne na yan na rin po ang justice, no? Branch. Iisa po yung king at yun pong judge na tinatawag sa atin. Okay. So sa Bible, makita po natin si Christ, mag-establish lang po ako ng kingdom, or dalawa po, unang-una, sa Lumang Tipan, in Isaiah 6:9, please. Ito po yung kingdom ng heaven na ginawa pong extension dito sa lupa. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 1. Anong binanggit ko kanina? 6:1. Isaiah 6:1, sorry. Sabi po na Isaiah, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting, come on read, upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Yung pong kanyang kapa. Okay? So yan po yung nakita niya. Nakakita po si Isaiah ng vision ng heaven at meron pong hari na nakaupo sa kanyang throne. Sa verse 2, above it stood the seraphims, each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. So yung pong tinatawag na seraphims, may pakpak po yun. Okay? Saan po yung pakpak nakalagay? 6 wings po yun. Naka-cover sa mukha yung wings. Okay? Naka-covered sa feet. At yung dalawa po ay lumilipad. Okay? And then verse 2, and one cried unto another and said, hindi po umaawit said, okay, holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of His glory. Okay? So yun po yung picture ng heaven. Ang sabi po ng mga theologians, holy, holy pertaining to the Trinity. Okay? The 3 and 1. So ibig sabihin po sa heaven, may kingdom at na nakaupo ay ang sa throne ay walang iba kundi ang ating Panginoon. I saw the Lord seated upon a throne. So in heaven, there is a throne. Ang ruling po sa heaven is not democracy. It's what? Anong form ng government sa heaven? Political science?
Anong klase ng government meron sa heaven? Monarchy or theocracy. Of course, di ba? Okay, nakita po natin. Okay, Daniel chapter 7, verse 9 and 10. I-establish po natin ang katotohanan na sa heaven, meron tinatawag na throne. Okay? I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garments were white as snow, and the hair of his head like the pure wool. Dinidescribe po dito yung pong nakaupo sa throne. His throne was like the fire flame, and his wheels as burning fire. Verse 10 finally, and the fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. So ibig sabihin po noon, yung pong kanyang throne ay hindi po siya titular, it's also a judgment seat. Kaya ang tawag po dito, na sinimulang topic po ni Juki one time, is the court of heaven. So meron pong tinatawag na court of heaven. Jesus Christ is referred as a judge in different occasions. Magbigay lang po ako ng dalawang senaryo. Okay, una-una po sa Luke chapter 12, simulan natin sa verse 13. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. So maging legal, ko naman namin, okay? Verse 14. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Si Jesus Christ inalapitan para mag-judge between the brothers. Okay? And then another one is in John chapter 8. Tingnan po natin verse 1. Jesus went unto the Mount of Olives, and then tuloy po natin. And in early morning, he came again in the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them. Tuloy-tuloy tayo. Ito na. And the scribes and the Pharisees, alam mo bang scribes? Sila po yung keeper ng law. Archive. Naka-archive sa kanila yung mga batas. And the Pharisees, mostly the ruling body, member of the Pharisees, brought unto him a woman taken in adultery. So meron pong legal matter dito na issue, legal issue. And when they had set her in the midst, verse 4, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act, caught, okay, with the sin of adultery. Verse 5, Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? So meron po ditong si Christ, pag dinalhan mo na may sakit, ano siya? Healer. Di ba? Pag may pangangailangan, ano siya? Provider. May legal issue, ano siya? Judge. So ang Panginoon po sa totoo lang, nakakatuwa, si Lord very much eager to manifest, okay, according to the situation na meron ka. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, maging everything mo siya eh. Pag may sakit ka, lapit ka sa Kanya, gusto niya maging healer mo siya. Pag may pangangailangan ka, lapit ka sa Kanya, gusto niya maging provider mo siya. Okay? Pag may casting out ng demons, ano mo siya? Takbuhan kasi takot ka. Hindi. Deliver. Siya po yung authority natin. Ha? Sa anumang pangangailangan, nakakatuwa, walang anumang sitwasyon o okasyon kay Jesus na hindi siya pwede. Because He is everything. Amen? Okay. So ngayon, gusto ko pong i-point out sa inyo na sa Bible, nabanggit ko po last time, actually nag-struggle po ako mag-preach about this kasi may hatak po uli yung dating preaching kong iniiwanan, pero hindi naman natin iniiwanan yon about the one thing. Okay? So, nagdadalawang isip po ako mamaya kanina nang umaawit kung ano ba talaga yung message ko pa. Now, then finally, I came up with this message. Ngayon, ito po kasi talaga yung nakaprepare. Pero,
Nag-struggle po ako doon kasi yung pong message last Sunday, medyo kulang pa po ng konti. Sa puso ko lang. Kaya nananalangin po ako. Until finally, ito na po tayo. Okay. Kasi napakahalaga po ng topic na ito. Para maintindihan po natin ang buhay natin. At maintindihan po natin ng lubos ang Biblia, ang Bible po is a constitutional book. It's about law. Kaya sa nilapitan po ng mga tao dito patungkol sa batas kasi Christ is also a judge. Okay? He is a judge na pwede mong lapitan on the issue of legality. Okay? So sa heaven may court. To establish po yung pong court in heaven is again, let us proceed to 1 John chapter 2 sa verse 1. 1 John 2:1. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Sinulat ko sa inyo itong mga bagay na ito, lalo na po yung chapter 1, upang kayo ay hindi magkasala. And if any man sin, kung sakasakali mang may magkasala. Okay. Hindi nakalayo sa tukso. Okay. We have an advocate with the Father. The word advocate, the good news is, we have an advocate. Advocate is a defender. In Greek word, it is a parakletos, to protect. Okay? To defend. To go along with. Okay? With the Father. Sino yung ating judge advocate? Hindi lamang siyang judge, kundi siya ay atin pang tagapag-tanggol. Okay. In case meron, so makita po natin sa New Testament, ang reality ng pinag-uusapan natin, meron pong korte sa heaven. Meron pong tinatawag na courtroom. Okay? Ngayon, dadaling ko po kayo sa isang senaryo na makita po natin gaano po kaselan itong isyong ito. Are you ready? Mamaya balikan po natin itong John, yung John, ano? Meron po kasing, tuloy ko na muna, meron po kasing babaeng dinala kay Jesus Christ at nakita po ng Panginoon ng mga nagdala sa Kanya, mga Pariseyo na galit sa Kanya at kalaban. So natural, di ba? Gusto ng mga taong ito na si Kristo i-trap, this is an entrapment. Okay? Para si Kristo ay mabitag nila at maakusahan. Anong masasabi niyo sa babaeng ito? Nahuli namin caught in the act. Sa ngayon sa batas ni Moses, ang sabi niya, kapag may nahuling adulterous, okay, caught on camera, ang sabi ng batas ay immediate execution. Ang tawag po natin sa ating kasalukuyan ay citizen arrest. No? Kasi meron pong actual na nangyari at, di ba, we can arrest anyone caught on the act of sinning. Ang tawag po noon sa batas sa ating constitution ay citizen's arrest. So marami po ang gumagawa niyan. Okay? Na nakakaalam ng batas. So ngayon, nung dinala kay Jesus Christ itong babaeng ito, na sabi nakita ni Christ, bakit iisa lang ito? Eh kung ito ay adultery, nasa ang kapartner nito? So this is an entrapment. Kapag sinabi ni Christ, sige batuhin yan, so hindi siya patas sa batas. At unang-una sa lahat, taga-Old Testament din pala siya. Kapag sinabi niyang palayain yan, lalabagin niya ang batas. Ay, ang tawag yan, extreme grace. So, parang malayo kapag siya sumagot, kaya siya po yumuko, hindi siya sumagot. Okay? Sang-ayon po doon sa proponent, unang-una ng message na ito, kaya siya yumuko, meron siyang sinulat. Na maintindihan po natin, okay, pag dinala ko po sa inyo sa lumang tipan. At pagkatapos niyang sumulat, nagsalita po siya kung sinong walang kasalanan, siyang unang bumato. At saka po siya umuling yumuko. Meron po siyang sinulat uli.
At pagtapos niya pong tumayo at lifted up his eyes, no one was there. At ang sabi niya po sa babae, o asan ang accuser mo? No one left. All of them went away. So sabi ng Panginoon, mamaya elaborate natin yan, kung walang nag-condemn sa'yo, hindi rin kita i-condemn. Go and sin no more. So ganun po siya natural. Siya kasi ang gumawa ng batas, hindi mo siya pwedeng i-outsmart pagdating sa batas. Siya ang author ng batas eh. Go, babalikan po natin yun mamaya. Okay. Balikan ko po kayo sa, punta po tayo sa Lumang Tipan, in Job chapter 1, verse 1. Okay, mahalaga po ito mga kapatid. Itong topic na ito, tinan po natin sa Job. Simulan po natin para sa description ni Job kasi there was a man in the land of Uz. Okay, alam po kung saan yung Uz? Meron po kayong hint? Uzan po yan sa origin. Ngayong late. Okay. Alam niyo na, sa Tagiguyan. Whose name was Job. Kailan po si Job? Si Jobert po yan. Okay. Sorry po, Lord. And that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Okay, ano po yung eschewed evil? Hindi po yung ginagawang chewing gum yung evil, hindi po yun. Eschewed, hates evil. Hated evil, galit po sa kasalanan si Job, nakita nyo? Okay. Ang book na ito ay, nasulat po ito bago pa po si Abraham. The oldest existing book. Okay? So meron pong mga tao siguro, kapanahonan nila Enoch, Noah, magkakasunod po yan eh. Enoch, walk with God. Okay? Then chapter 6, Noah, walk with God. No? Before Abraham pa po ito siya. So yan po si Job. Okay? Yan po yung kanyang description. Okay, verse 2, kanyang kayamanan, they were born unto him 7 sons and 3 daughters, 10 po yung anak. Wala pong family planning dito nung araw. Verse 3, his substance also was 7,000 sheep. Napakarami pong tupa, 7,000. Magkano po kayo isang tupa ngayon? Shopee daw, hindi mo alam. Kanino ba yan? Okay. 3,000 camels. Mahal po yung camel. No? And 500 yoke of oxen, 1,000 baka, partner. And 500 she-asses. And a very great household. So that this man was the greatest of all men of the isa po yung pinakamayaman nung pong kanilang kapanahonan. Okay? So verse 4. Punta po tayo sa verse 6 diretso. Verse 6. Ito na po yung court of heaven, ha? Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Sino po yung mga sons of God? Ha? And Satan came also among them. Saan to? Sino yung sons of God? Hindi ho, kasi kasama si Satan eh. Nasa court of heaven po ang senaryo niyan. Fallen angels also are called sons of God. Kaya ang sons of God po ay may mga contextual definition. Even the fallen angels were called sons of God in Genesis chapter 6. Okay? So, si Satan ang kasama, ibig sabihin, itong sons of God na ito ay principalities summoned before the court of heaven. Okay? And then, tinan niyo po mga senaryo, verse 6, verse 7. And the Lord said unto Satan, kinakausap, di ba? Uusap sila. Hindi po yan sa inner court na tinatawag, no? Ito po ay nasa somewhere in the court para mag-present po si Satan at mag-bring ng kanyang tinatawag na accusation. Because the word Satan is an adversary. In the New Testament, he is called the devil, false accuser.
Ang ibig sabihin ng devil ay false accuser. Ang pinaka-forte ni Satan, deception and accusation. No? Magaling po siyang magbintang. Siya po yung author ng tamang hinala. Ayun po siya, yun po, no? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro. So dito po sinasabi ng mga Ilonggo na si Satan daw ay Ilonggo. Ano tawag dyan? Iloilo daw po galing kasi to and fro eh. No, yun po yung mga word na to and fro. Ang natataka po ako doon, to and fro in the earth, and from walking up and down in it. So, nilalakad niya ang up and down, no? Hindi ko lang from north to south, up and down, di ba? So, yun po. Pag-alagala din po siya sa buong mundo. Nakita niyo ang ginagawa ni Satan? Pag-alagala, he is a supernatural being. Okay, next in line, verse 18 na po natin. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? That there is none like him in the earth? Pinagmamalaki po ng Panginoon si Job. Have you considered him? O no? Meron ka bang dala ditong balita tungkol sa mga anak ko? Oh, si Job, na-consider mo ba? Yung tanong na yon ay tanong po yun, hindi po tanong ng hindi alam ng Diyos. Ang Diyos naman, wala namang hindi alam di ba? Past, present, and future ng buhay natin, alam po niya yan. Presently, alam ng Diyos ang buhay natin ngayon, ang ating katatayuan. Okay. Alam niya ang sugar count mo kaninang umaga. Alam niya ang blood pressure mo. Hindi mo na kinakailangan i-check, alam ng Diyos lahat yan. Okay? A perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. So, nakita po natin ang mga sons of God, nakita po natin at ito pong si Satan, in particular, nandun po sila for the purpose of presenting cases. Naman niyo? Wala namang trabaho si Satan kundi magdala ng accusations. Magdala ng bintang laban sa mga sons, okay, of God. Tanong ko po kayo, kung kayo po si Job, nung time na yon, o ngayon, sa kasalukuyan, ano pong kaso ang pwedeng iharap ng Diyos laban sa bawat isa sa atin? Sa throne or sa court of heaven. Kaya po ba tayong ipagmalaki ng Panginoon? Have you considered my son, Dennis? A perfect and an upright man? One that feareth God and escheweth evil? Have you considered him? So yun po yung aking mga meditation, yung aking po minimeditate yan eh. Ano po kaya ang ina-accuse ni Satan sa akin sa throne ngayon? Ikaw, Diego, meron ka bang alam na pwedeng ikaso sa'yo? Kabado po ang maraming hindi pa binabanggit sa Senado o sa Kongreso ng mga witnesses, baka kung ano maikaso sa kanila. At hindi po yan matatapos lamang sa DPWH. Meron pa po mga ahensya ng gobyerno na dapat na imbestigahan ng malalim. At kinakabahan na po sila. Kung kayo po kaya ay membro ng DPWH, membro kayo ng isang ahensya ng gobyerno, hindi po ba kayo kakabaka baka may ililitaw na kaso sa inyo? Mrs. Diskaya, meron bang kasamang senador dyan? Wala po, Your Honor. Oh, safe ka na. Are you safe? Nagtalumpati po ang ating senador na si Jinggoy. The title of my privileged speech. Colleagues, fellow colleagues, no one is safe. I was attacked maliciously. Di ba? Yun po yung kanyang dialogue. We do not know, I'm not here, I'm not a judge, but God is the judge. Ano pong iniisip niyong kaso niyo
sa court of heaven na pwedeng dalhin ni Satanas. Kaya po sabi ko sa inyo, napakahalaga po itong topic na ito. Atin po munang isasarado ang session sa Senado sa pangkasalukuyan para tayo po yung makapag-isip-isip. Ituloy po natin. So, tuloy po natin. Verse 9. And Satan answered the Lord, said, hindi naman takot, hindi naman may fear of God or may respeto sa'yo si Job. Nang ganun-ganun na lang, di ba? Siyempre, may something. Kaya naman siya faithful sa'yo because there is something. Ano yung something? Verse 10. Has not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side, thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Pinagpapala mo kasi siya ng mabuti, kaya ka naman sinasamba niya na eh. Subukan mong tanggalin lahat yan. Tingnan natin. Sina-challenge na si Lord. Ibig sabihin po nun mga kapatid, wala akong makita kay Job eh. Talaga tama ka doon, Lord. Perfect siya. Wala akong, di ko siya mabanatan talaga eh. On every side, ang sabi dito eh. Has thou not made an hedge about him? Ano po yung hedge na tinatawag? My hedge, my tools, my shoulder. The word hedge is restraint or protection. Meron siyang divine seal and security that Satan just cannot touch. Tanggalin mo yung hedge na yan, sabi ni Satan. Tanggalin mo yung iyong protection dyan. Tanggalin mo yung restraint. The divine restraining order. Okay. At pag hindi i-curse ka niyan, tingnan natin. So walang kalaman si Job sa lupa, na sa heaven, may nangyayaring arrangement. Mga kapatid, yung hedge, yan po ay protection na nilalagay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Protection. Okay, balikan po natin mamaya yung John chapter 8. So, si Job po ay hindi magalaw dahil meron siyang divine restraining order from the court of heaven. Grabe, ano? Ang sarap nung meron kang hedge galing kay God. Meron kang zeal. You are shielded and protected. That Satan and the demons and everything ay walang magawa sa buhay mo. Wow. Ang tawag sa kanya ay untouchable. But what made him untouchable? What made him also untouchable or blessed by God? Tingnan po natin. And ang ganda po ng verse 10, no? Thou hast blessed the work of his hands. Lahat ng ginagawa mo, ang sabi po sa Psalms chapter 3, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Grabe ang pagpapala sa buhay niya. And whatsoever he doeth shall prosper. Yan po yung buhay ni Job. Blessed, the Lord has blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. So hindi po, ito po ay before the law era, before the New Testament era, this is the grace era. So dito po isa makukuha nyo na ang kalooban ng Panginoon sa isang mananampalataya niya ay pinagpala sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Para sa akin, it was a deception that I've been hearing for so long. Oh, sa New Testament, spiritual blessing lang talaga ang Panginoon, walang material. I was taught that way. Yun po yung aking theology nung araw. Hindi baling mahirap basta naglilingkod tayo sa Diyos. Okay lang yung mahirap ka. Pero nakita ko po sa Bible as I go along, hindi naman kalooban ng Panginoon na wala tayong pang-rental dito at paaalisin tayo. Hello?
kalooban ng Diyos na mga member dito ay walang kita. Saan tayo maglalagay ng opening dyan? Diyan dating kinukuha ang ating pang-rental. Oh, ano palagay nyo? Mahirap tayo o mayaman? Kalooban ng Lord yun, kay Job. Wala pa po dito ang Old Testament, wala pa po dito ang New Testament. Before Moses came, before Abraham. Abraham also became rich in everything. Okay? So, meron siyang heads. Verse 11. Now, sige, I will remove the hedge. Take note, mga kapatid, si Job, pinagpala ng Lord, nagkaroon siya ng heads or protection dahil siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Heads goes with obedience. Okay, ito po yun, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos talaga sa buhay ng kanya mga anak ay maging banal. Pangalawa, makapangyarihan. Pangatlo, masagana. So, yung tatlong bagay na yan po'y mahigpit po yan. Nakalooban ng Diyos sa kanya mga anak. Huwag kang papayag na ikaw ay banal na hindi ka masagana. At lalo huwag kang papayag gusto mo maging masagana na hindi ka naman banal. So, yun po yung kalooban ng Panginoon. On top of everything, banal. On top of everything. At masagana. Sa pagkakataong ito, si Job, walang kasalanang ginagawa, pero tinanggal ng Panginoon ng protection. Nakuha niyo? Hindi siya lumalabag sa utos ng Diyos. Hanggang dumating sa kanya ang pagsubok na natiling banal si Job. Hindi katulad ng Kristiyano, may problema lang ng konti, wala na sa gawain ng Panginoon. Tinatamad ng mag-quiet time kasi hindi naman totoo ang Diyos. Kausap ko po yung kapatid ko itong nakarang araw, naging atheist, anak ng pastor. Dahil hindi niya nakita sa loob ng kanyang pamilya at ng kanyang simbahan ng kabanalan, ayaw ko na maging maka-Diyos, ayaw ko na ng Diyos. Nasyak ang kapatid ko. Walang katotohanan ng Diyos sa buhay ng pamilya namin. Sabi niya. Ayaw niya, hindi totoo yung Diyos na yan. Lungkot, no? May katuwiran yung bata. Yung mga magulang na dapat magpalaki ng may kabanalan sa kanilang buhay, hindi niya nakita. May karapatan ng bata. Ang nagbibigay po ng protection talaga sa atin ng hedge ang kabanalan kasi. Pero ito, banal pa rin si Job, wala nang protection. Pwedeng gawin ng Panginoon yun, no? Sige, tanggalin ko yung protection kay Job. Para lang mapatunayan natin kung si Job talaga sumasamba sa akin dahil lang sa pagpapala ko sa kanya. Huwag mo lang pakialaman ng kanyang buhay. Gawin mo lahat, huwag mo lang siyang kikitilin. Binigyan siya ng karamdaman, tinanggal ang kayamanan. Ilang tupa? 70,000, kasasabi ko lang. Ilang camels? 3,000. Ilang oxen? 5? 500 pair lang naman. Ikaw naman eh. 500 she-asses. Ibig sabihin, 5 mga asses na nanganganak. Namatay ang 10 anak. Family attack. Emotional. Material. Physical. Iniwanan ng asawa, hindi kasama doon sa mga nasunog at doon sa mga anak niyang napinsala, may asawa pa at sabi sa kanya, isumpa mo na ang Diyos mo kasi at saka siya iniwanan. Okay? Kaya nanatili siya nag-iisa na lang sa buhay. Mga kaibigan, social life, wasak. Kasi sa kanilang pananaas, kasi may kasalanan ka na siguro, kaya ka ganyan. Hindi ka na nabubuhay ng matuwid. Inatake pa siya, falsely accused. Wala nang natitira sa kanya. Nakita niyo, binasa niyo yung Book of Job? Umiyak pa siya. Ang buhay ko talaga sobro. Wala na talaga. Grabe. Naglingkod ako sa Panginoon na may katapatan. Tapos eto pa. Yan po isang matibay na heroes. One of the heroes of my faith. Na kung anong pinagdadaanan ko, compare ko lang kay Job eh. Wala na. Patawa na ako noon eh.
Ang daming patawang Kristiyano, konting problema, iiyak. Tingnan niyo si Job. Nagpatuloy magpuri sa Panginoon sa kabila ng lahat. Oo, nagtanong din siya one time sa kanyang buhay. Okay? Nagtatanong din. Bakit pa nga ba ko isinilang pa? Pinagdadaanan ko to. Pero sandali lang po yun. Okay. Balikan po natin yung hedge. Pwedeng ikaw ay banal, pero kung kakalimutan, kaya ka pinagpapala ng Lord, gawa lang ng hedge. Pero pag tinanggal ang hedge, apart from me, you can do nothing. Amen? So, balikan po natin sa John chapter 8. John chapter 8. Kanina po, iniwan po natin ang verse 5. Tama po ba? Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? Tayo na po natin ang kwento. Kinuwento ko na po ng bahagya. Verse 6. And they said, tempting him that they might have to accuse him. So, dapat kapag sinabi niyang, oo, batuhin, iakis siya kasi unfair. Kung pababato mo nga naman. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. Okay, parang wala siyang narinig at meron siyang sinulat sa ground. Na naintindihan po ng marami yon. Tayo po lamang ang manghuhula. No, kasi wala po ata nakapagsabi doon sa writer, kay John, kung ano yung sinulat. Pero doon po sa nag-aral po nito, tungkol po dito sa ating topic na ito, ang sabi niya, ang sinulat po niya is temporary restraining order as a judge. Huwag munang i-execute. Okay? Nag-issue muna si Jesus Christ ng restraining order or hedge. Okay, alam niyo na? Protection. Huwag munang patayin. Okay, doon po sino po sa inyo na-demanda na po? Wala pa nadidemanda? O yung ididemanda pa lang? Wala naman. Nakakatuwa naman, no? So, hindi kayo familiar sa batas, okay? Nagdemanda. Nagdemanda. So, meron pong accuser, complainant or affiant, ang tawag po dyan. Magpapile po siya ng case, at babasahin po ng prosecutor, at pag nakitang may probable cause, okay, itutuloy po yung, pag nagbigay ka po ng complaint, magpapadala po ng notice doon po sa accused, address and everything for counter affidavit. Okay? So titinan po doon kung may probable cause para ituloy po yung kaso. Ang tawag po doon sa probable cause ay legal ground. Okay? Hanggang finally may establish po talaga na may kasalanan po ang accused or defender. Okay? So yun po yung procedure. In this case, meron pong tinatawag na legal ground. Caught on the act. Babaeng nangangalunya, di ba? Ang problema nga po, hindi kasama yung lalaki. Sabi po ng iba, yung pong lalaki, baka isa po dun sa scribes or Pharisees. Kasi nakahanda nakaset Or isa po dun sa crowd, no? So gumawa po siya ng sumulat, sabi po nung ito ay para hold muna, restraining order. At pagkatapos, sinabi niya nung siya tumayo, sa verse 7, when they continued asking, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone. Sinari po kasi, it was a moro-moro kind of thing, no? Na parang drama setup to. Entrapment ang dito, hindi ito serious na kaso. Ang target dito para siya ma-accuse. Okay? At mabigyan siya ng hatol kaagad bago pa man dumating yung tunay na paghatol sa kanya. Maunang magtapon ang walang kasalanan. So alam niya lahat yun na nandun sa paligid, halos lahat yung mga tao nandoon ay part ng crime na to na gagawin nila upang siya i-entrap lang. At pagkatapos, ang sabi po nung writer, anong pong preacher, and the Holy Spirit started to convict everyone. Lahat ay may kasalanan. Kaya lahat ay nag-alisan. Wala makapagbato. So, meron kasing heads. Merong temporary restraining order. Okay. Pag sinabing temporary restraining order, pag ang inyong bahay po, halimbawa ay mayroon na pong judgment na i-demolish, pupunta po kayo sa korte, magpapile po kayo ng temporary restraining order. Pag nag-issue po ang korte ng temporary restraining order, titingnan po yung inyong laban, anong ground, at pagkatapos mag-i-issue po ng temporary restraining order, 20 days po yon
dapat mag-file kayo ng legal ng kaso doon po para magkaroon po uli ng hearing at i-elevate po yan sa next level. Okay? So, ang tawag po doon, temporary restraining order, permanent lang po yun, at temporary lang po yun, kaya nga temporary eh. So, pagka po temporary yun, halimbawa lang, nagpunta na po ng higher court, magkakaroon po ng tinatawag na permanent injunction ng tawag. Are you familiar with that? So, hindi na po pwedeng ilaban po yung permanent injunction, ibig sabihin hindi na pwedeng buksan. Okay, ito po yung final. Verse 8, ang sabi po dito, again, he stooped down and wrote on the ground. So, dalawa po ang kanyang sinulat. On the ground. Hindi po natin alam kung sa ground lang po talaga yon o nasa ground po yung kanyang sinusulatan kasi he was, at this point in time, acting as a judge. He was approached, okay, by these people with a legal issue. And he has to act as a judge. Maliwanag po ba? Okay. Again, he stooped down and wrote on the ground. For this second time around, according po doon sa revelation ng Panginoon, doon po sa sumulat po, doon po sa author po ng proponent ng courtroom. Okay? Ang kanyang pangalawang sinulat, ay malalaman po natin doon po sa kanyang sinabi sa verse 9 and 10. Tinan po natin. And they which heard it, being convicted, nakita nyo, by their own conscience, went out one by one. Nag-alisan sila. Convicted po sila, beginning at the eldest, even unto the last. Okay? And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Dalawa na lang po lamang silang nakatayo. Okay? So, yun po yung scenario. Verse 10, when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Affiants. Legal term po ito. Nasaan ang iyong accusers? Nasaan si Satan? Hath no man condemned thee? Okay, verse 11. She said, No man, Lord. Lord, wala pong nag-condemn sa akin, wala pong dumampot ng bato ni kahit isa. No? Hindi naman niya pinigilan yung tao. Oy, huwag niyong batuhin yan. Sumunod siya sa ground, temporary restraining order. Okay? At pangalawa, sumulat siya ng, malalaman po natin, sa sinabi ng Panginoon, neither do I condemn thee, go and sin no more. Ito na po yung point, mga kapatid. Okay. Now, ang korte po ay nag-issue ng another document issued by the Court of Heaven, the permanent injunction. Okay, ibig sabihin po noon, Woman, I issued a temporary restraining order, but that was only temporary. Now, I am issuing a permanent injunction. Listen carefully. Okay? This is permanent. I am here putting an hedge. May protection ka na. Meron ka ng legal na pinangahawakan na hindi ka na pwedeng ibalik sa kasong ito. Your case has been dismissed. You can never be brought to court again, provided that you will sin no more. Satan cannot back to you as an accuser. Satan cannot destroy anything about your life and your family and your business anymore, provided that you will not go back to sinning anymore. Mga kapatid, simple ang punto. Harapin po natin, ano ang legal ground ni Satan sa buhay natin? Bakit si Satan may pakialam? Bakit hindi nagpa-prosper ang buhay natin? Okay? Bakit ganito? Bakit ganun na nangyayari sa atin? Bakit parang ipit? Bakit parang ang hirap? Again, let's check it out. No one is exempted. No one is safe. Ano po ba yung legal ground ni Satan? Na dapat po tayong humiling kay Jesus as our advocate. Lord, please, by your blood, cleanse me and forgive me of all my sins. And let that permanent injunction be issued upon me. Balikan natin si Job. Job chapter 1.
Verse 10. Nakakatuwa po, ano? Dahil merong an hedge about him. Tingnan po, protection sa kanyang bahay, and about all that he had on every side. Lahat ng bagay sa kanyang buhay. Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. This is the plan of God for every one of us. Kung merong hedge ang Panginoon sa atin, God will really bless us in all aspects of life. So, time na po para atin pong tingnan ang ating buhay. Binanggit ko po kanina na ang Bible po ay batas ng ating kaharian. Anong binabiolate nating batas na ginagamit ni Satan para magkaroon siya ng access, legal ground, para hindi i-bless at hindi natin ma-enjoy ang blessing na nasa atin na. Hindi para i-bless ni Lord, nasa atin na yung blessing, hindi lang natin siya ma-access kasi may tinatawag tayong nag-issue si Satan ng accusation against us as legal ground, as basis. Nakuha niyo po? O, balikan po natin finally, mga kapatid. 1 John chapter 2. Dito tayo magtatapos. My little children, Life of Grace Christian Church, these things write I unto you, that you sin not. Hello, may I have your eyes on me now? Upang tayo hindi magkasala. If any man sin, meron tayong tagapagtanggol sa Ama, walang iba kundi si Jesus Christ. Sinong accuser? Si Satan. Meron tagapagtanggol si Jesus Christ, our advocate. Okay? Kaya ang sabi po doon sa pinanggalingan, 1 John 1:9. 1 John 1:9. Are you familiar with 1 John 1:9? If we say that we have no sin, verse 8, we deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang isa pong mahirap sa batas, kapag hindi mo alam at binabiolate mo, kahit alam mo o hindi, may consequence. Kaya nga dapat alamin po natin ang batas. Pag may dumating pong pulis sa bahay nyo, at dadamputin kayo, papasukin sa loob ng bahay niyo, ano pong inyong reaction? Alam niyo po ba yung karapatan niyo? Ha? Pag nasa loob ng bahay, nasa ng warrant of arrest po ninyo, sir? Or search warrant? Di ba? Huwag po niyo kuhulihin, huwag po. Asa ng inyong dokumento? Hindi pa kayo in-arrest sa traffic lang mga enforcer na yan, pwedeng hanapan ng dokumento yan. Are you on mission? Nasa ng iyong MO, mission order. Dapat nakalagay po doon. Paglabas ng opisina ng mga yan, dalang mission order, nakalagay po ang oras hanggang kailan sila sa kalye. So, hindi po natin alam isa ng batas, kaya naabuso po tayo. Alam niyo po ba yung citizen arrest? Na kapag meron pong aktual na nangyayaring kasalanan, pwede po tayo mag-gather, i-arrest po natin yung tao. So, Atty. Barsalote, naiintindihan po ba natin yun? Okay, tanungin po natin about it sa atin. Balikan po natin ang tanong when I started the message. Ano yung legal ground na pwedeng i-accuse sa akin ni Satan? Kasi yung permanent injunction na inisyo niya, go and sin no more. Okay, finally, sabihin ko po sa inyo to, ang gusto ng Panginoong buhay in Job 1:10 is the life of paradise. Na sa paraiso po ay punong-puno po ng kasaganaan, kapangyarihan at kabanalan. Mapayapa sa paraiso. Nawasak ang paraiso dahil pumasok ang kasalanan. Dumating si Jesus. Tinubos tayong lahat sa kasalanan at lahat ng sumpa ng kasalanan ay kanyang binura. Pero bakit ang daming Kristiyanong parang nabubuhay pa rin sa sumpa ng kasalanan?
dahil may kasalanan na pinapahintulutan sa buhay niya ang isang Kristiyano. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa atin ay mabuhay tayo ng banal. Katulad ni Job, araw-araw nagsasacrifice sa kanyang mga anak, nagsasacrifice para sa Panginoon upang baka sila'y magkasala, ay magalit ang Diyos o ang Diyos ay hindi, o tanggalin ang heads na tinatawag. Di ba? Kaya po ang paglakad na may kabanalan is a must for every believer of Jesus Christ so that sin cannot enter and there is no way that Satan can present a legal ground to the court of heaven so that blessings will not be enjoyed by every one of us. Tayo pong natin tumayo. Again, we belong to a kingdom. This is the kingdom of the Lord Jesus Christ. And the Constitution is the Bible. In order for us not to commit sin and live in sin anymore. The kingdom is a holy kingdom. Our congregation is a holy congregation. Let there be no sin in the camp. Because God is walking in the camp. Let there be no sin in the camp. Let there be no sin in our families, in our houses, in our homes. So that Satan cannot present to the court of heaven any legal ground. Amen. Kaya po ang ating pong covenant is the pursuit of intimacy, the pursuit of holiness. Kasi pagka nabasag po yung kabanalan sa buhay natin, basag-basag po tayo. Huwag niyo pong kakalim. Don't take it lightly. Come on. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, maraming